Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naabot ng online streaming ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po ang inyong lingkod, Win Peñano. Ngayon pong araw amin pong ihatid sa inyo ang mga may init na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagninegosyo, showbiz at sports. Kapalob din po sa ating programa maya-maya ang panayam kay Office of Civil Defense o kaya sa Office of Civil Defense kaugnay po sa pananalasan ng bagyong Verbena sa Visayas at Mindanao. Kami inyo pong napakikinggan sa mga streaming platform ng PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan natin ang humigit isang oras na balitaan ngayong araw. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Bago po ang pasada ng mga ulat natin ngayong araw, kapanayamin po muna natin live via Zoom ang Information Officer 2 ng Office of Civil Defense Caraga na si Ronald Anthony Briol. Magandang tanghali po, sir. Yes sir, magandang tanghali po at magandang tanghali po sa ating mga nanonood sa ating programa po. Opo sir. Sir, napatawag po kami kasi kahapon po ay tuluyan na pong naglandfall nga po dyan si bagyong Verbena po dyan sa kalupaan sa bahagi po ng Mindanao. Sa pagtaya po ninyo, gaano po kalala yung naging pinsala po ng bagyo dyan po sa inyong lugar? Opo, yes sir, kahapon nga po sir, November 4, 2020. Mga bandang alas 4 po ng hapon, ito pong si Bagyong Verbena, nag-landfall po siya doon po sa bahagi po ng Bayabas, Surigao del Sur. So dahil po doon ay meron po tayong mga na itala po na effects po niya all throughout po dito sa Caraga region. Meron po tayong 55 po na barangays na flooded. Pero receding naman po yung baha na naitala. Sa casualties naman po, wala po tayong receive na reports of any casualties. Yung affected population po natin, meron po tayong 69 barangays affected, of which merong 15,542 families or 47,473 who are dito. Datos po ng ating preemptive evacuation. Meron pong dalawang evacuation centers na open in Cortez, Surigao del Sur and in Claver, Surigao del Norte. Kung saan meron pong 441 families inside evacuation centers or 1,602 individuals inside evacuation centers. This is for the preemptive evacuation naman po. Doon po naman po sa ating displaced population, meron pong 55 number of evacuation centers open, of which meron pong 1,569 na mga families or 5,744 individuals inside evacuation centers. But these numbers po, these figures, unti-unti na po itong bumababa since ngayon po ay gumaganda na po yung panahon natin dito sa Caraga region. Sir, yung suspension naman po natin, yung work suspension kahapon, meron po tayong 10. But as of the moment po, wala na pong work suspension. Meron na lang class suspension remainings, 23 in Agusan del Sur, Province of Dinagat Islands, Surigao del Sur, at saka sa probinsya po ng Surigao del Norte. Sa damage naman po houses, meron po tayong 6 na damaged houses. Sa 6 na po ito ay totally damaged houses. Yung status naman po ng lifelines natin, all roads naman po are passable.
at saka yung mga bridges din po. Although kahapon meron po tayong namomonitor po ng mga pagbaha, particularly po dito sa ah, lalawigan po ng Tubay at saka in Habonga, Mm. na kung saan nga po umabot po ito doon sa National Highway. But sa ngayon po ay receding naman po, passable na po yung lahat ng roads po na naapektuhan ito. Sa power interruption naman po, meron po tayong 7 na power interruptions, but this power interruptions as of the moment is already restored. Opo. Madali lang naman po yung mga power interruptions na naganap kahapon. Sa ano naman po natin sa seaports, may 2 na lang po tayong seaports na nag-suspend po ng voyage. This Opo. is in Agusan del Norte and in Nasipit Port. Kahapon po 6 po iyon, pero na-lift na po as of kaninang alas 11 po ng umaga, Okay po. since wala na po kami sa tropical cyclone wind signal, lifted na rin po. So itong mga biyahe papunta po ng probinsya ng Dinagat Islands, Surigao del Norte, na-lift na po iyon. Opo. So, meron din po tayo na itala na 138 stranded passengers simula po kahapon in Macapagal Port in Surigao City. This is in relation doon sa biyahe nila papunta ng province of Dinagat Islands, Surigao del Norte, at saka doon po yung papunta ng Cebu City at saka in Manila, kasi nag-suspend po tayo ng voyage kahapon. Opo. Sa communication lines naman po natin, normal yung operations natin. At saka yung damage naman po, waiting pa po tayo sa mga damages report coming from our local counterparts, as well as sa ating mga ibang ahensya po ng gobyerno. Okay Yung po. assistance provided naman po natin, yung ating pong kasamahan sa DSWD Field Office Caraga, nakapag-provide na po sila ng 38,454 worth of financial and food assistance. At yung atin naman po mga local government units ay nakapag-provide na rin po around 52,325 worth of food items in LGU Butuan. Opo. 22,645 worth of food items na po doon sa LGU Madrid. Opo. Sa ngayon po, yung ating minomonitor po ng mga pagbaha, meron na lang pong iilang barangay ang nakakaranas pa rin po ng hanggang pinti na pagtaas po ng tubig. But these flooded areas are slowly receding naman po. Opo. Sir, sa ngayon po, nabanggit nyo po dahil receding naman na po yung mga baha po dyan sa rehiyon po, dyan po sa Caraga. Sa ngayon po, ngayong Miyerkules po, kamusta naman po yung lagay ng panahon dyan? Maulan pa po ba? May nararanasan pa po ba tayong mga manakanakang pag-ulan na nakaka-apekto pa rin po dun sa ibang lugar po dyan sa rehiyon po dyan sa may Caraga? Sa ngayon po, dito po sa atin sa Caraga Region ay nakakakita na po tayo ng liwanag po. Medyo mainit na po ngayon. Opo. Napakita na rin po si Haring Araw. Opo. Unlike po kahapon na stormy talaga at saka may gusty winds na na-experience tayo. Kaya yun nga, merong mga naitalang pagbaha. But as of the moment po, mainit na po dito. And hoping po na tuloy-tuloy na nga po ito hanggang sa mga susunod po na mga araw. Opo. Sir, yung pagbaha po ba na naranasan po dyan kahapon, gaano po yung pinaka mataas po na baha na idinulot po dyan sa rehiyon po ng Caraga? Yung pong recorded po natin, mga around 1.25 meters yung pinakamataas. Kasi iba-iba kasi yung ano dito sir, yung surface nila. So magdedepende din po 'yon. So yung pinakamataas po talaga is mga nasa hanggang bewang na pagbaha din po. But these are in some barangays, particularly here in Butuan City, kasi low-lying area kasi ito. So yun lang naman po, mga around 6 barangays who are affected by this flooding here in Butuan City. But as of the moment, unti-unti naman po itong nag-subside or receding. Opo. Sir, nabanggit nyo po kanina may mga dinala po sa evacuation center tsaka yung mga lumikas po dahil po dun sa naranasan nilang pagbaha po sa kanilang lugar. Ngayon po ba ay nagsisimula na po ba yung pagpapabalik po dun sa kanilang mga tahanan po? Yes po sir. So as of the figures that I have mentioned yesterday, that was based on the reports submitted to us around 10 p.m. So most likely po mamaya po sigurong hapon mga alas 6, itong pong figures na ito ay bababa pa po ito. Since yun nga, base dun sa ating monitor po, wala na pong mga pagbaha, no? Particularly dun sa na-mention ko na mga lungsod kanina. Yun lang dito sa Butuan, may iilan pa rin pong barangay, 6 pa rin,
Opo. But still, these are already receding. So probably, sir, by tomorrow, ibabalik na rin ito sa kanilang mga kanya-kanyang residents po. Opo. Doon naman po sir sa pagpapabot natin ng tulong po doon sa mga kababayan natin. Kamusta naman po yung supply ng yung mga food aid po natin sa mga warehouse? Sapat naman po ba? Meron pa po ba tayong mga naka-stock in case po magkaroon po, o naman po sana magkaroon po ng mga, alam niyo po, sa mga susunod pang krisis sa mga susunod pong linggo? Yes po, sir. Dito po sa atin sa Caraga region, sir, since Typhoon Tino, Uwan at saka itong si Verbena, base din po sa ating PEDRA meetings, yung pong kasamahan natin sa DSWD Caraga ay nakapag-abot na po sila sa atin ng informasyon na enough naman po yung stockpiling nila ng mga food items. And at the same time po ay nag-request na po sila ng augmentation coming from the central office. Opo. Should there be instance po na bababa po yung ano nila. But as of the moment, sir, based on the PEDRA meeting that we had since Sunday at saka yung yesterday na meeting namin ay enough po na makapagbigay sila ng mga food items. In fact, we even ask our local government units ano yung mga anticipated needs nila. So far naman po, wala pa po tayong mga manatatanggap po ng mga pangangailangan. Meaning, kaya pa po nung sa kapasidad ng local government na ibigay yung mga immediate needs ng kanilang mga nasasakupang residente po sa kanya-kanyang local government units. Opo. Sir, isa pa po. Nabanggit nyo po kanina wala naman po masyadong damage po pagdating po sa mga kabahayan, at the same time doon po sa mga kalsada, sa pagdating rin po sa ating mga sa pagdating sa usapin na elektrisidad, maski dun sa sa internet. Kamusta naman po yung sa agrikultura, sir, dyan po sa Caraga region? So far, sir, based on the report that we received yesterday, wala pa pong naitala po na damage or losses to agriculture. Kasi nga based doon naman din sa aming monitoring. Yun kasi yung pagbaha, sir, doon naman po iyon dumaan talaga sa mga ilog na wala masyado pong mga pananim na palay at mga mais o ganun mga agricultural products. Nag-swell lang talaga yung river going down doon sa mga low-lying areas. But as to agriculture is concerned, wala pa po tayong mga nakita o na-monitor naman po ng mga damages, no? Especially sa damage doon sa crops. So we're just waiting for the official report po based doon po sa assessment na ikakandak nila since most areas bago pa lang po nag-recede yung tubig. So most likely po yung intervention at saka yung mga damage assessment is ginagawa pa po as of the moment. Opo. Sir, kanina nabanggit nyo po, sa ngayon po wala po tayong casualty, tama po ba? Kahit unverified po, may mga ganun na po ba? Yes, sir. Zero casualties pa po tayo, sir, as of the moment po. Okay po. Sir, mensahe nyo lang po sa ating mga kababayan po dyan sa inyong rehiyon po dyan sa May Caraga po. Opo, sa mga kababayan ko po dito sa Caraga region ay magpatuloy pa rin po tayo na magmatyag sa ating weather condition. Especially po sa mga panahong ito na nakakaranas na po tayo ng mga pag-ulan at saka meron rin pong mga areas dito sa atin na binabaha. Kung meron pong abiso coming from our local government units na mag-conduct po ng mga preemptive evacuation, or kung nasa mga evacuation centers na po kayo at hindi pa rin po kayo na-abiso na bumalik sa inyong mga bahay, ay sundin po natin ito. Sa ngayon po, meron pa rin po tayong mga na-experience na kaunting pag-ulan. This is dala pa rin po nitong si Verbena. So medyo marambot din po yung lupa. In fact, marami pong mga barangays dito sa atin na naging apektado nito. So inaabisuhan din po namin at ina-encourage namin po yung mga publiko, especially those who are living in the low-lying areas, na maging mapagmatyag at vigilant pa rin po tayo sa pagmamasid sa ating paligid, particularly po sa pagtaas po ng level ng tubig dito sa ating mga kailugan. Kasi meron pa po tayong namomonitor pa rin po ng pagbaha. Yun lamang po at manatili po tayong safe sa mga panahon pong ito. Ayun. Maraming salamat po, Sir Ronald, sa inyo pong pagpapaunlak sa amin ngayong araw. Mag-iingat po kayo. Yes, salamat din po Sir Win at salamat din po sa inyong istasyon sa pagkakandak po itong interview na ito. Opo, maraming salamat po. Inyo pong narinig ang panayam sa Information Officer 2 ng Office of Civil Defense Caraga na si Ronald Anthony Briol kaugnay sa naging epekto ng bagyong Verbena sa rehiyon ng Caraga.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, hinamon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang dating kongresista na si Saldico na bumalik na ng bansa at harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Ayon sa Pangulo, walang saysay ang mga pahayag ng dating kongresista hanggat hindi ito bumabalik sa Pilipinas para harapin ang kanyang mga kaso. Una nang idinawit ni Ko si Pangulong Marcos kaugnay umano sa insertions sa 2025 budget. For it to mean something, umuwi siya rito. Harapin niya yung mga kaso niya. Kung meron siyang gusto sabihin, sabihin niya. Malalaman naman ng tao yan eh. Patunayan, but come home. Come home. Ba't ka nagtatago sa malayo? Ako, hindi ako nagtatago eh. Kung meron kang akusasyon sa akin, nandito ako. Gawin niyo ang pareho. At para patas lang naman. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang alitan sa pagitan niya at ng mga nagbitiw na miyembro ng kanyang gabinete na sina dating Executive Secretary Lucas Bersamin at dating Budget Secretary Amena Pangandaman. Ito'y kahit na patuloy ang mga tanong hinggil sa mga kalagayan ng kanilang pag-alis sa gabinete. Ayon kay Pangulong Marcos na pagpasyahan nilang panatilihin na lamang ang issue sa pagitan nila. Una nang sinabi ng Malacanang na nagbitiw sina Bersamin at Pangandaman bilang delikadesa makaraang ang alegasyon ng budget insertion sa maanumalyang flood control projects. The question about the Chief Luke and myself, wala nag-usap na kami. And we understand each other and we decided to keep it between ourselves. There's no bad blood, there is no acrimonious feeling there, so that's fine. Si Sec Mina, because her name was dragged into the whole thing. You know, it makes it clear that whatever is going on, kung ano man ang mga questioning, kung ano man ang mangyayari, we want to be sure that she's not in a position where she might be suspected of influencing all that. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Posibleng maaresto na rin sa mga susunod na linggo ang mga mas malalaking personalidad na sangkot sa maanumalyang flood control projects. Pahayag ito ni Interior Secretary John Vic Remulla matapos isailalim sa kustudiya ng mga otoridad ang 8 sa 16 na inakusahan ng graft at malversation kaugnay sa issue ng flood control. Una nang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglalabas ng arrest warrants laban sa 16 na individual kabilang si dating Congressman Zaldico. Big fish are coming soon. Sa akin pagkakaintindi sa appreciation of facts. Wala man ako nakakausap diretso tungkol dito. On the normal process of law, we should expect the Discayas, the senators, the congressman, within the next 5 weeks ay sunod-sunod silang nakukulong na. Sunod-sunod sila maaaring. Interior Secretary John Vic Remulla. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Samantala, nagbaba na ng ultimatum si Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Rimulya sa natitira pang mga personalidad na may arrest warrant kaugnay ng flood control scandal. Ayon sa kalihim, hanggang Huwebes o Nobyembre 27 na lamang ang palugit sa kanilang voluntaryong pagsuko. Kabilang sa mga hindi pa sumusuko sa mga otoridad ang 3 miyembro ng SunWest Board of Directors. Babala ni Sec Rimulya kung hindi sila susuko sa itinakdang araw, tutugisin sila saan man sila magtago. Kaugnay nito, nanawagan din siya sa sino mang nagtatago o kumukopkop sa mga akusado na huwag nang tumulong dahil maaari rin silang mapasama sa kaso. Pakiusap ko lang po sa lahat, huwag niyo na pong tulungan ang mga nagtatago. Kung mahal niyo sila, ibigay niyo sila sa otoridad. Kung mahal niyo sila, mahalin niyo rin ang sarili niyo. Dahil sa inyong pagtulong sa kanila, ay kayo ay mapapahamak. DILG Secretary John Vic Rimulya. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Kasalukuyang nasa mabuting kalagayan ang 7 individual na nakakulong ngayon sa pasilidad ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP dahil sa pagkakasangkot sa maanumalyang flood control projects. Sa panayam sa programang Global na Tayo, sinabi ni BJMP spokesperson Jail Superintendent J. Rex Bustinera na nasa maayos na sitwasyon ang mga nakadetining individual at wala silang nakikitang dahilan para ilipat o ibukod ang mga ito mula sa regular na selda. Mapaghihiwalay lamang anya ang mga ito kapag natapos na ang assessment sa kani-kanilang kaso. Samantala, tiniyak din ni Bustinera na walang magiging espesyal na trato sa mga individual na sangkot sa maanumalyang flood control project. Una po, we assure the public na walang VIP treatment na mangyayari dyan. Una, as a policy, bawal ho talaga sa BJMP at ang gumawa ho niyan, yung warden man o tauhan namin ay kinakasuhan ho natin yan at subject to investigation. Ganon din ho, pinagbilin ho ni Chief BJMP, Jail Director Roelis Rivera, ganon din ang ating kalihim, Secretary John Vic Rimulya kahapon, pinagbilin ho na mahigpit ang policy natin, zero tolerance against VIP treatment. At gano'n naman ho, meron din ho tayong consideration naman sa security nila at hindi ho ito VIP treatment. Kasi sisiguraduhin din ho natin na walang mangyayari sa kanila habang sila ay nasa loob ng aming kustodiya at makaka-attend sila sa kanilang mga hearing. BJMP spokesperson Jail Superintendent J. Rex Bustinera. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Naghain na ng kanilang mga counter affidavit ang ilan sa mga akusado sa 5 kasong may kaugnayan sa maanumalyang flood control project sa Bulacan. Pero ayon sa Department of Justice o DOJ, may ilan sa mga dawit ang humihingi ng palugit o extension para magbigay ng kanilang kontrasalaysay. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, binigyan ang mga ito ng hanggang Biyernes para magsumite habang kapag nabigo pa rin, tuloy na ang pagdinig at dedesisyonan na ang kaso batay sa mga nakalap nilang ebidensya. Kabilang sa mga dumalo sa ikalawang preliminary investigation ang dating mga engineer ng Department of Public Works and Highways o DPWH na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Hindi naman dumalo sa investigasyon ang contractor na dawit na si Sally Santos ng Sims Construction, ngunit naghain na ito ng kontrasalaysay. Some of whom appeared and represented by counsel. Some of whom did not appear. No, there are a few personalities who were not there. And those who appeared, some of them asked for extensions of time. So nag-file sila motion for extension of time and they were given until the end of this week only, November 28, to file their counter affidavits. This is a non-extendable period. Whether or not they do file on such day, we will then proceed to resolve the case. The DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Kinumpirma ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Senador Panfilo Lacson na magsusumite na ang kanilang komite ng partial report kaugnay ng naging investigasyon nito tungkol sa mga anomalya sa flood control projects. Ayon kay Lacson, bagamat hindi pa tapos ang kanilang investigasyon sa issue ay maglalabas na sila ng partial report kung saan inaasahang irerekomenda ang pagkakaso sa ilang personalidad na sangkot sa issue. Dagdag pa ni Lacson na pagkatapos ng plenary deliberations ng panukalang 2026 budget ay ipepresenta na nila sa plenaryo ang partial committee report. Sinabi rin ng senador na posibleng may isa o dalawang pagdinig pang gagawin tungkol sa flood control anomaly at sa mga susunod na hearing ay pagtutuunan na ng pansin ang ibang lugar na mayroon ding maanomalyang flood control projects. Magsasabit ng partial committee report based on information so far gathered during the previous hearings. After nung mag-close yung budget deliberations, plenary debates, and probably the next day. As we speak, kina-craft ngayon. So pagka natapos, after the budget debates dito, then pwedeng sponsor sa floors. Senate Blue Ribbon Committee Chair Senador Panfilo Lacson. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Umaasa si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na matututukan din ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang tungkol sa maanomalyang road construction project ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Una nang isiniwalat ng opisyal na posibleng kumikita ang ilang mambabatas sa mga road construction project kahit na hindi tama ang proseso sa pag-award ng mga kontrata nito. Umaasa si Leviste na maisusumite rin ng DPWH sa ICI ang iba pang kinakailangang ebidensya ukol dito. Ako po ay nagtitiwala sa integridad ng mga commissioner ng ICI. Ang problema lang, kulang ang kanilang budget at yung mga dokumento ng DPWH ay hindi lahat ibinibigay sa kanila. Sana po matulungan natin ang ICI na gumawa ng mas malawakang investigasyon. Si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Umaasa ang Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI na maibabalik ang pera ng taong bayan mula sa maanomalyang flood control projects. Ginawa ni PCCI Chair George Barcelon ang pahayag makaraang sumailalim sa kustodiya ng mga otoridad ang ilang individual na sangkot sa maanomalyang proyekto. Sinabi ni Barcelon na nais nilang mapanagot ang lahat ng nasa likod ng nasabing anomalya kasabay ng pagbabalik ng pera na pinakinabangan ng ilang individual. Nililaw naman ng PCCI na nananatili pa rin ang suporta nila sa gobyerno kasabay ng pag-asa na susolusyonan ng pamahalaan ang nasabing issue. Gusto namin na itong mga nangyari, ang responsibilidad ng gobyerno, kailan patupad nila. Hindi naman gawa ng private sector ito eh. Kaya ang solusyon, sila rin ang may solusyon. So itong mga activity ng mga negosyante, mga taong bayan, mga simbahan, solidarity pa rin kami. Si PCCI Chair George Barcelon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang ulat, iginiit ng Department of Justice o DOJ na walang nararanasang political persecution si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, hindi pasok sa principle of non-refoulement sa ilalim ng International Human Rights Law ang dahilan ni Roque. Sinabi kasi ng dating tagapagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya maaaring piliting makabalik ng Pilipinas lalo't kasalukuyan siya
siyang humihiling ng asylum. Pero sabi ni Martinez, walang nangyayaring panggigipit kay Roque at kailangan lamang niyang harapin ang kaso. Binibigyan din nila ng pagkakataon si Roque na ipagtanggol ang sarili mula sa mga akusasyon. Ang tanong po, it begs the question, may political persecution po ba nangyayari? No, because in fact, you are being charged here for crimes that you allegedly committed. It is incumbent upon you to answer these charges. Okay? In fact, it's an antithetical sinasabi niya na persecuted siya because if he does come back here, he'd be able to face the charges head-on and have the opportunity to present his defenses. DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Senadora Risa Hontiveros kumpiyansang mapauuwi ng bansa at matutunton sina dating presidential spokesperson Harry Roque, Cassandra Leong at iba pang personalidad. Ginawa lang mambabatas ang pahayag matapos na kanselahin ng korte ang kani-kanilang mga pasaporte. Ang detalye ng balita ay hatid sa atin ni Nympha Asuncion. Kumpiyansa si Senate Deputy Majority Leader Risa Hontiveros na malapit nang mapauwi ng Pilipinas at matunton sina Harry Roque at Cassandra Leong. Ito'y matapos kansilahin ng Pasig City Regional Trial Court ang kanilang pasaporte at ng ilan pang personalidad na nahaharap sa kasong human trafficking kaugnay ng naging operasyon ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ayon kay Hontiveros, naharap sa mabigat na kaso sina Ong at Roque kaya naman nararapat lang na kinansila ang kanilang passport. Gitang senadora, hindi na nila habang buhay matatakasan ang kanilang pananagutan sa batas. Kaugnay nito, pinahayag ni Hontiveros na hindi dapat tumigil ang pamahalaan hanggat hindi napapanagot ang iba pang mga kriminal na sindikatong nasa likod ng mga Pogo Scam Hubs. Hindi anya dapat si Alice Gulang ang managot, kundi dapat ay lahat ng sangkot dito. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pinag-aaralan ng Philippine National Police o PNP ang guidelines sa galaw ng mga VIP convoy para tiyaking nasusunod ng police escorts ang pagiging magalang at hindi nangaabala o namamahiya ng mga motorista. Kaugnay nito ay pinag-utos ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. sa Police Security Protection Group o PSPG na imbestigahan ang mga ulat ukol sa mga police escort na agresibong nagtutulak sa mga motorista para magbigay daan sa mga VIP convoy. Una nang ibinahagi ni Senate President Vicente Soto III ang kanyang karanasan kung saan naranasan niyang itinutulak ng mga police escort ang mga motorista kahit na may 7 protocol plate siya. Ipinunto niya na ang mga ordinaryong motorista ay nakararanas ng mas malupit na pagtrato. Kasalukuyang tinutukoy ng pulisya kung may formal na reklamo na naisumite ukol sa mga insidenteng ito. Samantala, nagsasagawa rin ang PNP ng refresher briefing para sa mas maayos na paggamit ng police escorts ng mga sirena at blinker, paglilimita sa kanilang otoridad sa paglilinis ng traffic at ang inaasahang asal nila sa mga galaw ng VIPs. Paglalabas naman ng PNP ng isang memorandum para paalalahanan ang police escorts na ipinagbabawal ang pagbabanta, pang-aabuso o paggamit ng hindi kailangang lakas laban sa mga motorista. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Tiniyak ng mga miyembro ng Party List Coalition Foundation Incorporated o PCFI sa Kamara ang pagpapatuloy ng kanilang hindi matatawarang suporta para kay House Speaker Faustino Bogie D. III. Sa Manifesto of Support na inilabas ng mga miyembro ng PCFI ay binigyang diin ang kahalagahan ng unifying leadership sa House of Representatives na siyang ginagampanan ni D. Pinuri ng PCFI ang pagsisikap ni D na maisulong ang dialogo, mapahupa ang tensyon at magpatupad ng
ng tunay na kolaborasyon sa mga kongresista lalo na sa gitna ng mga may init na issue sa politika. Diin ng PCFI, patuloy silang nagtitiwala sa kakayahan ni Dee na gabayan ng Kamara sa isang patas at transparent na paraan ngayong humaharap ang bansa sa maraming pagsubok. Nananalig din ang PCFI na sa ilalim ng pamumuno ni Dee ay mananatiling nakatutok ang legislative agenda sa reformang magpapaangat sa mga komunidad, magbibigay proteksyon sa demokratikong proseso at prioridad ang kapakanan ng bawat pamilyang Pilipino. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaninang umaga ang Ningning 6.55 megawatt peak solar rooftop power facility sa Naik, Cavite. Ang Ningning ang kauna-unahang grid-connected utility-scale solar rooftop project sa bansa na matatagpuan sa loob ng isang socialized housing community. Gamit ito ang mga bubungan ng humigit 1,900 kabahayan kung saan ang bawat isa ay may 6 na solar photovoltaic panels. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang proyektong ito tungo sa pagpapalawak ng renewable energy sa mga komunidad, pati na rin sa pagpapabuti ng sustainability at energy efficiency sa mga socialized housing. This is a prime example of that creativity, of the new thinking, of innovation that brings technologies together in an imaginative and innovative way, and to the advantage to the residents here, to the power generation in our country, to our shift from fossil fuels to renewables. It is that much search for win-win solution. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, umaasa ang Department of Energy o DOE na mahihikayat ang energy company sa pagkakaroon ng kahalintulad na proyekto ng Ningning. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, mas mura at mas malinis ang hatid nitong solar energy. Umaasa ang DOE na mas marami pang maitatayo na Ningning power facility sa ibang bahagi ng bansa. I hope there will be more of Ningnings in the country. Not just for housing, but for energy. And lucky for us, Mr. President, they have 4 projects actually. So this is the first one. They have 3 more. The other one is much bigger, I think, no? 15 megawatts yata yun. Si Energy Secretary Sharon Garin. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Binigyan ng Commission on Election o COMELEC ng 10 araw si Senador Rodante Marcoleta para ipaliwanag ang mga campaign donation nito noong halalan. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, hindi isinama ng senador sa kanyang Statement of Contributions and Expenditure o SOSE noong May 2025 elections ang mga election donor nito. Dagdag pa ni Garcia na nagbigay na sila ng show cause order sa hindi pagsama ng campaign donors at ang discrepancy sa SOSE at sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Nilinaw pa ng COMELEC Chair na paliwanag pa lamang ito para maayos ang issue dahil kulang ang mga nakalagay sa SOSE ng mambabatas. Maliwanag po kasi yung batas natin na sadyang dapat lahat na nagpa-file ng SOSE ng mga kandidato, partido politikal o party list, dapat ilatag lahat. Sino ang nagbigay, paano ginastos, may natira ba, nagbayad pa ng income tax. At the same time, magkano yung inabulo mo kung personal na nanggaling sa iyo. Yan po yung maliwanag na maliwanag sa Section 99 ng Omnibus Election Code. COMELEC Chair George Erwin Garcia. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Magkakasabay na nagpatupad ng dagdag bawas sa mga kumpanya ng langis sa kanilang mga produktong petrolyo ngayong araw. Epektibo na simula kaninang umaga ang 20 sentimos na bawas sa kada litro ng gasolina habang mayroong 60 sentimos na dagdag sa kada litro ng diesel. Nagtaas naman ng piso at 30 sentimos kada litro ang kerosene. Una lang sinabi ng Department of Energy na ang paggalaw na ito ay dahil sa mataas na US reserves at ang pangamba sa ginawang pag-atake ng Ukraine sa oil installations ng Russia. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nakatakdang maglabas ang Department of Agriculture o DA ng price ceiling sa ilang imported na baboy gayon din sa mga sibuyas at carrots na galing sa ibang bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ang hakbang ay dahil sa labis na pagtataas ng presyo ng ilang mga negosyante ng nasabing mga produkto. Base sa panukala, ang mga imported na liempo ay hanggang 370 pesos kada kilo lamang habang ang mga imported na kasim at pigi ay hanggang 340 pesos kada kilo. Samantala ang puting sibuyas at pulang sibuyas na lokal at imported ay dapat hanggang 120 pesos kada kilo, gayon din ang presyo ng mga imported na carrots na dapat ay hanggang 120 pesos kada kilo lamang. Dagdag pa ng kalihim na kapag naipababa ang presyo ay maaaring maibaba na rin ang presyo ng mga ito sa mga susunod na mga araw. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At yan po ang mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatakot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dakuan naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, shared service facilities for wearables and homestyle products binuksan na sa Vintar, Ilocos Norte. Si Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas Luwag sa detalye. Nalokatan ti shared service facilities for wearables and homestyle products iti Iliti Vintar ang magipasumudag amadaan ti pagsapulan dagiti umili. Segon iti DTI Ilocos Norte Provincial Office, agbalor iti 649,500 pesos dagiti kagawaan, agraman dagiti sewing machines, loom weaving tools ken specialized equipment amang pabileg ti footwear ken homestyle products iti nasa nga ili. May nagidretoy kuna ti DTI anay geddan iti aktibidad ti panagturpos dagiti partisipante iti upat ngal daw technology development support training for the footwear project. Nepayan dagiti umili iti nananay nga skills ken iti beneg ti technical tapno mapasaya ti produksyon ken kalidad dagiti maparnuay a produkto. Iti panaglugat ti shared service facilities for wearables and homestyle products ket mangipakita iti tarigagay ti gobyerno baben kini Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang mapabileg dagiti MSMEs wenno micro, small and medium enterprises ken ti ekonomiya ti pagilian. Mula Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Salamat Rani. Samantala mula Ilocos Norte, balik naman tayo sa La Union. Lokal na pamahalaan ng Bacnotan, pinalakas ang advokasya para sa zero drowning sa pamamagitan ng NIPERS training. Para sa kabuang balita, narito si Albert Kawile ng Radyo Pilipinas Agoo. Tultuloy papabigsaan ti lokal gobyerno ti Bacnotan, La Union ti advokasya da para iti zero drowning incidents babayan ti Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Nangisayang kada iti drowning prevention training and seminar iti babayan ti NIPERS program itay laang nabiit. Agrop sa kagasot 20 nga estudyante manipod iti talo pagadalan elementarya ti ili. Pinakapaset iti komprehensibo a panagsanay. Panggap ti programa may ka nagiti agtutubo iti umno a panakamo iti kinatalged iti danom ken dagiti paglayngan iti panagresponde iti emerhensiya. Hindauluan ni MDRRMO Romel Montepalco. Ti aktibidad anang isuro kadagiti kangrunan a pamuspusan iti panangisalakan iti danom apakairamanan ti umno a panagusar iti rescue tube ken throw bag para iti non-contact water rescue. Saklawon pa iti panagsanay iti spine board management ken cardiopulmonary resuscitation mo CPR tapno may kanti practical a paglayngan iti panagresponde kadagiti insidente ti panakalmes. So suportaran ti NIPERS program ti international partner a Surf Life Saving Australia. Sigon ti MDRRMO daytoy a programa ket maysa na pateg nga addang iti panangpapigsa iti kultura ti panagsagana ken kinatalged ti komunidad. Babayan ti NIPERS program pinatalged manan ti LGU Bacnotan ti Karida sa lakniban ti kinatalged ken pagimbagan ti tunggal ubing iti Bacnotan, La Union. Manipod RP Ago, Albert Kawile para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Albert. Samantala mula La Union, baba naman tayo sa Kabisayaan. DSWD Field Office 8 nagsagawa ng pagsasanay sa pamamahala sa evacuation centers sa Eastern Samar. Ang kabuang ulat hatid ni Dayan Camplon ng Radyo Pilipinas, Borongan. Ang Department of Social Welfare and Development Field Office 8 in Malangpuson nga nagdumarahin Camp Coordination and Camp Management and Internally Displaced Persons Protection Training Halawan Eastern Samar hadi pala maihang gayon. Inabot sa 55 nga mga partisipante sa nagtibong nagpelarom hatulog adlaw nga capacity building activities. Ining mga partisipante sinilalakipanin mga daycare workers, barangay health workers, barangay officials, MDRMC members, MSWDO staff ngan MDRMO personnel gikan halukal nga pamuno hanasabi nga bungto. Ang paghagi din may panuyong maparusa iton competencies sa mga participantes hapang inano ang mga evacuation centers. Pagsiguro iton nga tungod ngan kaupain iton mga displaced families ngan sugad man ang pagparusa iton koordinasyon durante iton emergencies ngan kalamidad. Ipinaagin mga discussions, workshops ngan practical exercises ang mga participantes in mas napakasug iton kapasidad hapag hatag hintalwas. Organisado ngan protection-centered humanitarian response. Tikang diri Syudadhan Borongan, Dayan Camplona para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Dayan mula Samar, lipat naman tayo sa Southern Leyte. Pre-disaster risk assessment training sa Tropical Depression Verbena isinagawa sa Sogod. Si Gemma Destrisa Narit ng Radyo Pilipinas Sogod sa detalye. Sa alas 8:30 ang takda kagahapong adlaw, Nobyembre 24, nagpatawag ang Local Disaster Risk Reduction and Management Council o Pre-Disaster Risk Assessment Meeting aron andamon ang tanang hinungdan sa posibleng epekto sa Tropical Depression Verbena. Nagdumala sa mga meeting si Honorable Mayor Sheffield Tan, Mayor sa Sogod ug MDRRMC Chairperson, uban ni Honorable Vice Mayor Attorney Jose Ramil Gulo, Vice Chair. Ang mga pangunang gisgutan mao ang pinakabag-ong weather update o ingon man projected track sa Tropical Depression Verbena. Listahan sa mga barangay nga posibleng maapektuhan sa kusog nga ulan, pagbaha ug landslide tungod sa pag-uwan, mga lakang ug preparasyon sa pagtubag sa tagsa-tagsa ka departamento ug response units, ang pahimangno sa publiko, ang kahimtang sa og kaluwasan sa mga katawhan ang labing prioridad. Og busa magpabiling updated pinagi sa opisyal nga advisories sa pag-asa og MDRRMC, pag-andam og emergency supply sama sa go bags og e-baldi kits, pagpahimutang og ingon man
pagsiguro sa inyong mga panimalay, ilabi na kung anaa sa baha prone o landslide prone nga mga dapit. Magpabilin nga magbabidentajon, andam nga tubag dajon sa mga emerhensya o magkahiusa ta aron na maminusan ang risgo o maprotektahan ang atong komunidad. Balita gikan sa Sogod Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza Narit, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Gemma. Samantala mula Leyte, tawid naman tayo sa Mindanao. Programang nagtatampok sa pagtataguyod ng proteksyon at pag-asa ng kabataan, inulunsad kalinsabay ng pagdiriwang ng National Children's Month. Ang kabuang ulat hatid ni Theza Aureliana Uwano ng Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro. Malampusong gipahigayon ang Kongreso sa mga bata nga gipasiugdahan sa City Council for the Protection of Children bag-uhay pa lamang nga gipahigayon dira sa Tourism Hall ni ining syudad. Kini nga kalahiukan kabahin sa pagsaulog sa ika-33 nga National Children's Month matag Nobyembre. Tumong sa Kongreso ang pagtudlo sa mga bata mahitungod sa ilang katungod, ang United Nations Convention on the Rights of the Children ug ang impormasyon batok sa online sexual abuse and exploitation of children. Importante kini aron mahibal-an sa mga bata ang ilang katungod ug proteksyon isip membro sa komunidad. Aduna usab mga workshop diin hisgutan ang mga tingog sa mga bata batok sa pagpasagad, pag-abuso ug pagpahimulos, ingon man ang Children's Action Agenda. Ang Kongreso sa mga bata gitambungan kini sa 80 ka barangay sa syudad. Uban usab ang mga representante gikan sa Barangay Council for Protection of Children, pinaagi niini gipalig-o ng ilang kahibalo ug kusog aron makabot ang mas malambuon ug mahigugmaong komunidad alang sa tanang bata sa syudad. Gikan dinhi sa Cagayan de Oro City, kini si Tessa Aureliana Uwano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Teza mula CDO. Lipat naman tayo sa Zamboanga. PhilSys National ID Registration patuloy na pinaiigting sa lungsod ng Dapitan, Zamboanga del Norte. Si Blesse Boyan ng Radyo Pilipinas Zamboanga sa detalye. Aron mas mapadali og mahimong mas accessible ang pagproseso sa pagparehistro alang sa PhilSys National ID, padayon ang pamunuan sa dakbayan sa Dapitan, Zamboanga del Norte sa ilang tumong nga ihatag ang komportableng serbisyo para sa mga Dapitanon. Pinaagi sa panagtinabangay sa Office of the Senior Citizens Affairs o OSCA ug sa Philippine Statistics Authority o PSA, naghatag ang lokal nga kagamhanan og dugang nga higayon para sa mga residente nga magparehistro pinaagi sa weekend service nga gihimo sa Government Center sa Dapitan. Ang PhilSys National ID Registration gihimo matag Sabado gikan alas 8 sa buntag hantod alas 5 sa hapon dito sa lobby ground sa City Government Center. Ang dakbayan sa Dapitan pinaagi sa ilang patas ug epektibong mga programa nagpadayon sa pagpanarbaho aron masiguro nga ang katawhan adunay igo nga access sa mga nagunang serbisyo sama sa PhilSys National ID Registration aron mapasayon ang ilang transaksyon sa gobyerno ug pribadong sektor. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Iboyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa Iligan naman, mga paaralan sa Iligan City nagsuspende ng klase dulot ng bagyong Verbena. Si Alwidad Bashir ng Radyo Pilipinas Iligan sa detalye. Ang lokal nga kagamhanan sa Iligan ideklarar og suspension of classes. Sugod gahapon sa hapon hantud karong adlaw sukad pa sa buntag kagahapon sigig ulan nga gidala sa bagyong Verbena sa tibok probinsya. Subay sa nasamkit nga anunsyo sa LGU Iligan, gideklarar ang suspension sa mga opisyal sa pampubliko o pribadong tunguhaan sa dakbayan. Kini nga lakang aron masiguro ang kaluwasan sa tanang estudyante sa Iligan. Ang Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office kun ICDRRMO ug uban pang kawani sa lokal nga kagamhanan ning dakbayan
padayong nagmonitor sa mga nagunang tulay sulod sa dakbayan. Ingon usab niini ang mga komunidad nga kanunay nga gibahaan og pipila ka mga lugar nga nagkasinati gihapon sa pagdahili sa yuta. Ang matag barangay local government unit unta BLGU nagbantay sa ilang tagsa-tagsa nga lugar aron luwas ang tanan panahon sa kalamidad ug uban pang katalagman. Gikan sa dakbayan sa Iligan, ako si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala, mula balitang probinsya, tunguhin naman natin ang mga mainit na balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan at balitang pampalakasan na parehong ihatid sa atin ni Leo Magpayo sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Nakahanda nang irekomenda ni Executive Secretary Ralph Recto ang kanyang kahalili bilang kinatawan ng pamahalaan sa 7 kasaping Monetary Board o MB ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP at pinangalanan ang bagong talagang Finance Secretary na si Frederick Go para sa mahalagang posisyon. Si Recto na kamakailan lamang ay lumipat mula sa pagiging Finance Secretary tungo sa tungkulin bilang Executive Secretary ay nagpahayag na mananatili siya sa MB hanggang sa katapusan ng taon upang matiyak ang maayos na paglipat. Sa ganitong paraan, anya, makakalahok siya sa huling policy review ng MB ngayong 2025 na nakatakda sa Disyembre 11. Dagdag pa ni Recto, opisyal niyang irerekomenda si Go na pumalit sa kanya sa Department of Finance o DOF bilang kinatawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa board. Binigyan diin ni Recto ang kahalagahan ng pagkakahanay ng fiscal at monetary policy dahil ang posisyon ng pamahalaan sa MB ay nagsisilbing tulay sa dalawang larangan. Ang MB ang pinakamataas na policy-making body ng BSP na may tungkuling magtakda ng interest rates, pamahalaan ang foreign currency reserves at tiyakin ang katatagan ng sistemang pinansyal. Inasahan ang rekomendasyon ni Recto kay Go sapagkat tradisyonal na ang kalihim ng DOF ang humahawak ng pwesto ng pamahalaan sa board. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng pagpapatuloy sa pamamahala ng ekonomiya na nagtitiyak ng mas maayos na koordinasyon sa fiscal at monetary policy. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magsisimula ng magpatupad ng bagong immigration e-gates ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA ngayong Disyembre bilang bahagi ng modernisasyon ng proseso para sa mga pasahero sa pangunahing paliparan ng bansa. Ayon sa pahayag ng New NAIA Infra Corporation o NNIC, gagamit ang e-gates ng passport scanning at facial recognition upang mabawasan ang mahabang pila ng mga biyahero. Unang ilalagay ang mga ito sa Terminals 1 at 3 at inaasahang madaragdagan pa sa susunod na taon. Ang sistema ay ikokonekta sa Biometric Passenger Platform na unti-unting ipinapatupad ng NNIC sa check-in counters, security screening at boarding gates.
Ang e-gates ay mula sa Amadeus, isang pandaigdigang travel technology provider. Ayon kay NNIC Chairman Ramon Ang, layunin ng bagong sistema na gawing mas maginhawa ang biyahe ng mga pasahero. Simula ng pinamahalaan ng NNIC ang operasyon ng NAIA, ipinatupad na nito ang ilang pagbabago gaya ng pagtaas ng parking fees, pagbubukas muli ng main arrival curbside ng Terminal 1 para sa lahat ng pasahero at pagpapatupad ng automated parking system. Halos doble rin ang terminal fees simula Setyembre. Ipinaliwanag ni Manila International Airport Authority General Manager Eric Ines na ang dagdag na bayarin ay gagamitin para sa pagsasaayos ng Terminals 1 at 3 at sa paglalagay ng e-gates ngayong Disyembre. Bahagi ito ng mas malawak na hakbang upang gawing moderno ang NAIA, mapabilis ang proseso at magbigay ng mas maayos na karanasan sa mga biyahero. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Martes, ika-25 ng Nobyembre, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 58 piso at 71 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 45 piso at 16 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 8 piso at 29 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 57 sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 77 piso at 72 sentimo. Nasa 67 piso at 88 sentimo ang euro, 41 piso at 77 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Rial ay nagkakahalaga ng 15 piso at 71 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang ng ilang paalala. Uy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Inanunsyo na ni Gilas Pilipinas Head Coach Tim Cone ang 12-man lineup na magbabandera sa bansa sa pagbubukas ng FIBA World Cup Asian Qualifiers ngayong linggo. Ibinunyag ni Cone nitong Lunes na sina Juan Gomez de Leaño, Jamie Malonzo at Troy Rosario ay hindi isinama sa final roster, ngunit nilinaw na nananatili pa rin silang bahagi ng training pool. Hindi pa makakalaro si Kai Soto habang patuloy ang kanyang rehabilitasyon mula sa ACL injury. Si Ange Kwame naman ay hindi rin makakasali dahil isa lamang naturalized player ang pinapayagang maglaro sa mga torneo na inorganisa ng FIBA. Hindi rin makakalaro si TNT shooter Calvin Oftana dahil sa injury sa binti. Sa pagkawala ng 6, muling magbabalik sa lineup sina Justin Brownlee, Scottie Thompson, Japeth Aguilar, AJ Edu, Junmar Fajardo, Chris Newsome, CJ Perez, Kevin Kiambao, Dwight Ramos at Carl Tamayo. Nakapasok din sa final roster sina RJ Abarientos at Quentin Miliora Brown upang kompletuhin ang 12-man team.
bilang world number 37, sisimulan ng Gilas ang kampanya sa laban kontra number 81 na Guam sa kanilang home court bago bumalik sa Maynila para muling harapin ang parehong koponan sa Blue Eagle Gym. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagtapos ng matagumpay si Carl L. Drew Yulo sa kanyang unang pagsabak sa 3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships matapos masungkit ang bronze medal sa horizontal bar sa Newport World Resorts, Pasay City nitong Lunes. Matapos ang ika-4 na pwesto sa vault ilang oras bago ang laban, nagpakitang gilas ang 17 anyos na atleta sa isang perpektong routine at nakapagtala ng 14 points upang makasama sa podium. Sinimula ni Yulo ang kanyang routine sa difficulty score na 5.1, ikalawang pinakamababa sa 8 finalist. Ngunit dahil sa napakaganda ng kanyang execution, nakakuha siya ng 8.8 points, dagdag pa ang 0.1 para sa stick landing. Nalampansan nito ang kanyang 13.7 points sa qualifying round kung saan siya ay nagtapos sa ika-6 na pwesto. Nakamit naman ni Camilo Vera ng Colombia ang gintong medalya sa score na 14.533 habang si Danila Laken ng Estados Unidos ay nakakuha ng pilak sa score na 14.233. Sa kabuuan, matagumpay ang kampanya ng Batang Pilipino matapos ding masungkit ang bronze medal sa floor exercise isang araw bago nito. Nagtapos din siya sa ika-8 pwesto sa individual all-around noong weekend. Ang pinakabagong tagumpay ni Yulo ay bunga ng kanyang 6 na buwang masinsinang pagsasanay sa Japan sa ilalim ni Coach Monihiro Kogimiya, dating tagapagsanay ng kanyang nakatatakdang kapatid na si Carlos Yulo na isang double gold medalist sa Paris Olympics. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinuspinde ang guard ng De La Salle University na si E.J. Goliena ng isang laro at mamimiss ang malaking laban kontra Ateneo sa Miyerkules. Pinatawan ng UAAP ng parusa ang 22 anyos na si Goliena matapos niyang suntukin ang itaas ng kanang bahagi ng tiyan ng University of the Philippines big man na si Francis Nyoruka sa unang yugto ng panalo ng Green Archers 87-82 laban sa reigning champion Maroons nitong nakarang weekend. Doon, tinawagan si Goliena ng disqualifying foul habang si Nyoruka naman ay tinawagan ng unsportsmanlike foul sa natitirang 6.6 na segundo ng unang quarter. Itinuturing itong malaking dagok para sa Lasal sa kanilang laban kontra matagal ng karibal na Ateneo sa Smart Araneta Coliseum kung saan parehong koponan ay patuloy na naglalaban para sa huling pwesto sa Final Four. Una nang nakatanggap si Voris Marasigan ng parehong suspensyon matapos niyang suntukin sa tiyan ang National University big man na si Omar John gamit ang kanyang kaliwang kamao. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, tinapos ng Arellano University ang group phase ng NCAA Season 101 Men's Basketball Tournament sa makasaysayang panalo. Nakakuha ang koponan ng twice-to-beat advantage sa quarterfinals matapos ang matinding pagbabalik sa huling bahagi ng eliminations. Pinangunahan ng Chiefs star guard na si T-Mac Ongotan ang pagbabalik na muling ginawaran ng College Press Corps NCAA Player of the Week Award mula sa Philippine Sports Commission para sa panahong Nobyembre 18 hanggang 23 ang kanyang ikatlong parangal ngayong taon. Matapos makuha ang parehong award noong nakarang linggo, ipinagpatuloy ni Ongotan ang kanyang mahusay na laro laban sa Lyceum of the Philippines University kung saan nagtala ito ng double-double na may 24 na puntos at 10 rebounds kasama pa ang 3 assists at 2 block sa panalo nilang 74-56.
Bitbit ang tatlong magkakasunod na panalo, hinarap ng Arellano ang defending champion na Mapua University. Sa dikit na laban, mahinahong naipasok ni Ongotan ang dalawang free throws upang tiyakin ang 62-58 panalo. Nagtapos siya na may 15 puntos, 6 na rebounds, 3 assists, 4 na steals at 1 block. Dahil sa kanyang husay at tibay ng koponan, nagtapos ang Chiefs sa 4 na sunod-sunod na panalo at may record na 7-6. Sa loob ng 12 laro, nag-average si Ongotan ng 16.6 points, 5.7 rebounds, 2.7 assists at 2 steals para pangunahan ang Arellano sa lahat ng statistics. Tinalo ni Ongotan ang matitinding katunggali tulad ni na Aghanti Miller ng San Beda, Jonathan Manalili ng Letran at reigning most valuable player Alan Liwag ng De La Salle College of St. Benilde upang makuha ang parangal. Ang kanyang pag-angat ay nagbibigay ng malaking kumpiyansa sa Chiefs sa pagpasok ng knockout rounds. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihatid sa inyo ni Mama JT. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Paggamit ng maliit na plato, nakakabawas ng timbang? Parang hindi ka panipaniwala, subalit ayon sa scientists, nakakatulong sa pagpapapayat ang paggamit ng maliit na plato. Napag-alaman ng researchers sa Cornell University na dahil sa paggamit ng maliit na plato, nabawasan ng 30% ang dami ng calories na kinakain ng mga respondents. Pero ito ay posible lang kung present ang dalawang kondisyon. Una, dapat ang tao mismo ang magsiserve ng pagkain sa kanyang sarili dahil kumukonti ang kinukuha niyang pagkain. At pangalawa, hindi dapat binabantayan ang pagkain ng tao. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at halu magandang araw sa ating mga chismoso at chismosong nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Natupad ang wish ng batang boksingero at bagong sparkle o kapuso talent na si Eman Bacosa Pacquiao nang personal niyang makilala at makausap ang kanyang celebrity crush na si Jillian Ward. Nagkita ang dalawa sa premiere night ng KMJS Gabi ng Lagim The Movie kung saan kabilang nga si Jillian sa cast. Kitang-kita ang tuwa at kilig sa unang pagkikita nila na nagkamay at nagkakapad pa na ikinatuwa ng mga fans. Habang ini-interview itong si Jillian sa labas ng sinehan, muling niyakap siya ni Emma na sinabayan ng sigawan at palakpakan ng crowd. At sa naunang panayam, inamin ni Emma na si Jillian ang kanyang celebrity crush at ika nga ay 5 out of 10 ang tsansa na liligawan ang dalaga. Sa panig naman ni Jillian, sinabi niya na sa isang panayam sa telebisyon na umaasa siyang magkikita sila ng personal at natupad nga iyon. Nag-follow din sila sa Instagram at na-appreciate daw ni Jillian ang pagiging mabait at makajos ng batang Pacquiao base sa mga TikTok na kanyang napapanood. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nag-viral online ang isang video na ipinost ng staff ni Lucena City Mayor Mark Alcala habang nililinis ang condo unit ng alkalde. Napansin ng mga netizen na ang dark brown leather sofa na sa unit ng mayor ay tila kapareho ng sofa sa condo ng actress na si Catherine Bernardo. Bagamat burado na ang original na post, kumalat na ang
post na yon, kumalat na ang mga screenshot ng naturang post. Sa online na entertainment vlog na OG Diaz update na nina OG Diaz, Mama Loy at Josa Poco, ipinakita roon ang paghahambing ng dalawang sofa. Dahil dito lumabas ang spekulasyon kung magli-live-in na umano sina Catherine at Mayor Mark na agad namang pinigilan nina OG at Mama Loy na nagsabing hindi dapat magpadalos-dalos sa mga hinuha. Paliwanag nila, posible lamang na pareho ang nabili o uso ang disenyong sofa kaya nagkataong magkahawig ang interior. At git pa nila, kahit pa sakaling mag-live-in ng dalawa, wala rin naman itong masamang epekto dahil pareho silang single. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinabulaanan ng aktres na si Yasi Pressman ang kumakalat na balitang nagpakasal na umano sila ng boyfriend niyang si Camarines Sur, 2nd District Representative Luigi Villafuerte. Ayon sa aktres, walang naganap na secret wedding at hindi sila nagmamadali ni Luigi na magpakasal o bumuo ng pamilya. Masaya at matatag umano ang kanilang 2 taong relasyon at inilarawan nito ni Yasi bilang best relationship na naranasan niya. Hindi rin umano siya naapektuhan ng mga bashers dahil mas nangingibabaw ang suporta at pagmamahal na natatanggap nila. Hinangaan din niya ang trabaho ni Luigi bilang public servant dahil sa pagiging present at dedikado nito. Samantala, ipinahayag ni Yasi ang pagiging proud niya sa kapatid na si Isa Pressman matapos nitong ibahagi sa isang vlog ang pinagdaanan nitong matinding cyberbullying. Ayon kay Yasi, nakita niya ang hirap at pagbangon ng kapatid, kaya't napagtanto niyang mas kailangan niya maging present at makinig sa mga mahal sa buhay lalo na sa mga dumaraan sa mabibigat na sitwasyon. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli natin chika for today, kinumpirma ng Binibining Pilipinas Grand 2020 at dating Pinoy Big Brother housemate na si Samantha Bernardo na siya ay buntis sa kanilang unang anak ng asawang si Scott Moore. Ibinahagi niya ang masayang balita sa Instagram sa pamamagitan ng maternity photoshoot kung saan kasama ang ultrasound image at baby shoes. Sa caption, inilarawan ni Samantha ang kanilang anak bilang kanilang little miracle at ibinahagi na magkakaroon sila ng gender reveal sa susunod na mga araw. Marami ang nagpaabot ng pagbati kabilang ang kapwa beauty queens na sina Patch Magtanong, Pauline Amelinks, Emmanuel Vera at Megan Young. At ikinasal nga itong sina Samantha at Scott noong April 2024. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. NOMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Kasama na po natin ngayon si Win Peñano. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Mama JT para sa ating showbiz balita ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na to. Pero bago po tayo tuluyang mamaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita, sa balitang negosyo at kalakalan na o baging sa balitang pampalakasan na parehong inihatid ni Leo Magpayo kay Mama JT para sa balitang artista, sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao, sa production side sa panguna ni Jerome Toledo, sa ating mga kasama sa Master Control na sina Milo Julela, Susan Aison, Hero Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel, at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Sumayin niyo po ang mga may init na balita sa araw na ito. Ako po muli si Win Peñano. Naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.